Welcome guys sa Future PH, and samahan nyo ako ngayon. Ililibot ko kayo sa from Batangas to Manila and vice versa. So samahan nyo ako guys sa pagbiyahe na yun para makita nyo yung mga Philippine infrastructure along the way, yung mga pagbabago sa mga daan natin at yung mga improvement na makikita natin. So ngayon padaong na tayo ngayon sa Batangas Port, sakay tayo ng fast craft. So ito yung view guys na makikita nyo habang tayo ay dumadaong sa Puerto Batangas. And ito na, dito na agad tayo sa may Metro Manila. Sakay tayo ng bus, dumadaan tayo ngayon sa Skyway. Malapit na ito guys sa may airport, sa may NAIA. So ito makikita nyo. And ang bus natin kasi ay pupunta ngayon sa PITX. Ang PITX is Pasay Terminal, Pasay Exchange Terminal. Nandun magkikita-kita ang mga bus ng Metro Manila at ng provincial bus and mga jeep, taxi at mga taxi doon siya magbababa, and then doon tayo maghihiwa-hiwalay kung saan man natin gusto pumunta. So ito guys yung Skyway na papunta sa Pasay, and pupunta tayo maya-maya ng konti sa PITX o Pasay Integrated Terminal. So ito guys yung mga second generation ng mga LRT1 train na nakaparada ngayon dito. Hindi ko alam kung gagawin pa yan, i-maintain or i-dispose na. At ito guys yung fourth generation na ginagamit sa kasalukuyan. Itong red na nakaparada ngayon, ito na yung ginagamit ngayon in preparation para sa pagbubukas ng LRT1 Cavite Extension. So diretso na tayo guys, papunta na tayo ng PITX. So ito yung makikita nyong view from the Skyway. Ito yung Metro Manila. Makikita natin na everyday na pupunta ka dito, laging may bagong building na ginagawa. So makikita natin yung papaano unti-unting umunlad ang Pilipinas guys. So kung matagal na kayong dinakabalik ngayon sa Pilipinas, subaybayan nyo itong video na ito para makita nyo yung mga pagbabago. So guys, andito tayo sa may malapit lang ito sa may Ninoy Aquino International Airport, and then pupunta tayo ngayon sa PITX. So ito yung mga flyover Skyway papunta sa Terminal 1, Terminal 2 and Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. So ito yung guys, dito tayo dumadaan sa Skyway. Kapag galing kayo ng Batangas, pupunta kayo ng PITX, dito ang daan nyo guys. Ibababa kayo dito sa PITX o Pasay Integrated Terminal Exchange. So dyan magkikita-kita lahat ng Metro Manila buses, taxi, jeep, habal-habal or yung mga nagmumotor, and yung ating provincial bus. Diyan tayo maghihiwa-hiwalay kung saan man nyo gustong pumunta dito sa Metro Manila. So kung nasa abroad ka guys, so ito na ngayon ang, kung hindi ka familiar sa matagal ka nang ginakapunta, so ito na yung mga development na nangyayari dito sa Pilipinas. So ito guys yung kung lilipad kayo ay may sasakyan kayo sa iiwanan nyo guys, yan, park and fly sa may Pasay kapag sasakay ka ng Ninoy Aquino International Airport, and babalik kayo sa sasakyan. So nandito tayo guys, malapit na tayo sa may PITX. So ito yung mga flyover guys dito sa Pasay, malapit na tayo sa may PITX o Pasay Integrated Terminal. So and makikita din natin maya-maya yung ginagawang LRT1 extension. Meron, kung pag nagawa na guys, pag nag-operate na ang LRT1 Cavite Extension, merong connection dyan ng LRT1 sa may PITX mismo. So kung magaling kayo ng probinsya and operational na siya, pagdating mo ng PITX, pwede ka na agad sumakay ng LRT1. So kung mag-MRT ka, may connection yun guys sa may EDSA. Ngayon kung sasakay ka ng LRT2, may connection naman yun sa Doroteo Jose.
Yun ang connection. Ito na guys, oh, yun mga terminal ng MIA ata yun. And then mamaya makikita natin yung terminal ng sa may PITX guys. So kapag operational na yan, mas madali na ang magiging biyahe natin. Kung halimbawang ang destination mo ay may sasakyan ka ng LRT 2 o kaya ay MRT 3 doon sa may EDSA, pwede ka nang sumakay dito sa LRT dito sa station sa loob mismo ng PITX. So ito na guys yung PITX. Dito na magbababa yung mga provincial bus, and dito ka na pwede mag-transfer, either magta-taxi ka, mag-jeep ka, o magsi-city bus ka. And then yun nga, ito guys, oh, malapit na matapos ang LRT terminal dito sa may PITX. Yan na guys, oh. Finishing touches na lang, and kumpleto na yung release guys. Nakapag test run na sila dyan. Yan, oh, ready na yung track ng LRT 1 Cavite Extension. Yan na guys, ready na. May cable na siya. So ano na lang talaga, terminal na lang guys yung tinatapos, and finishing touches na. So baka within this year 2024 is magamit na natin yan. And malaking ginawa yan guys. So pagbaba mo dito, pwede ka nang lumipat agad ng LRT 1. And ang connection ng LRT 1 sa LRT 2 ay nasa may Doroteo Jose. Ang MRT 3 naman ay nandyan sa may EDSA guys. So baba lang kayo, pagsakay nyo dito, baba kayo ng EDSA, makakalipat na kayo sa MRT 3, which is nasa kita ng EDSA, and LRT 2 nasa may Doroteo Jose. So pasok tayo guys sa loob ng Pasay Integrated Terminal o PITX. So sulit naman guys, may comfort room, maraming kainan, and kung pupunta naman kayo ng Visayas, Mindanao, Bicol region, nandito guys, and Batangas City. So nandito guys, makikita nyo dito, makakasakay kayo dito sa PITX. Nandito, kumpleto naman dito guys, kainan, may shops, comfort room. So malamig naman, so maganda maghintay. Hindi safe kayo dito guys. Yan. Komportableng maghintay sa inyong biyahe dito guys. So ito na yung loob ng PITX. And ito guys, pinapakita ko ngayon sa inyo yung 4th generation ng train set na gagamitin sa LRT 1 Cavite Extension. So ito na guys ang karamihan ginagamit. Ito yung red na yan. Yan ang 4th generation LRT train set na gagamitin hanggang sa Cavite Extension guys. So yan ang usual na ginagamit, at yung maya kasunod nito ay yung Generation 3 ng LRT 1, yung kulay yellow, stainless and yellow. Ito naman stainless and red. Yan yung 4th generation na train set ng ating LRT 1. So ready na yan sa pagbubukas ng Cavite Extension. So guys, ito naman yung 3rd generation ng ginagamit dyan sa LRT 1. Itong yellow and stainless na yan guys. So itong dalawa na lang na ito ang nakikita kong ginagamit ngayon sa linya ng LRT 1. Yung kanina nakita natin sa daan, yung 2nd generation guys, ay ini-stock na nila. Wala na ako nakikita nitong latest na luwas ko is wala ako nakitang generation 2. So guys, kung nasa Maynila kayo ay nabot kayo ng gabi, pwede kayong pumasyal sa Pasig River Esplanades, dyan sa may malapit sa Manila Central Post Office, malapit sa Manila City Hall and Binondo area, dyan sa may Jones Bridge and Escolta Station ng Pasig Ferry. So ito guys, ito ang area na yan. So pwede nyo gumamit ng LRT1, baba kayo ng Carriedo Station or Central Terminal, makakapunta kayo dito guys sa Pasig River Esplanades. Ito magandang puntahan guys ng 6 PM onwards dito sa Pasig River. And then maya naman, sa umaga naman guys, magandang pumunta naman sa may Dolomite Beach naman, dun sa may Pasig, dun sa may Ross Boulevard. Pupunta tayo din guys mamaya. So pinapakita ko lang muna sa inyo, ma-enjoy nyo guys pagka sa gabi. Masarap pumunta dito ng 6 PM onwards sa Pasig River Esplanades. So
So ito na yun guys, marami na yung sinasamantala ng mga bayan natin kumikita. And then sa umaga guys, punta kayo ng alas 6 ng umaga nag-o-open, nagpapapasok dyan sa Dolomite Beach sa may Rojas Boulevard. Ayan, malapit sa US Embassy. Yun guys, US Embassy ang likod ng Dolomite Track na yan. Ang Dolomite Track na yan dyan guys, galing ang Dolomite Sand na naging Dolomite Beach. So napakaganda na guys. Yan yung mga latest development sa Philippines, sa Metro Manila, nakikita natin. So unti-unting gumaganda guys ang mga infrastructure ng Pilipinas at lumilinis na yung kapaligiran. So yan guys, medyo gumaganda ang ating kinabukasan. Ito na yung similar ito guys sa Pattaya Beach, pero mas maputi yung buhangin dito guys kumpara sa Pattaya Beach sa Thailand. Medyo mapula yung sa Pattaya Beach. And parang mas natural pa itong ating Dolomite Beach. And then guys, balik tayo. Kung pupunta kayo ng magbabakasyon kayo sa Puerto Galera ngayong holiday season, ngayong summer. So ito, papasok ito guys ng Batangas Port. Ayan. Hindi ko ito kanina pinakita. So sa Maynila agad. So ngayon naman, sa pabalik, ito guys yung makikita nyo naman sa papasok ng Batangas Port, Batangas Terminal. So maganda rin guys ang ating modern Batangas Seaport Terminal. So ito yung papasok guys, ano. Diversion to guys, hindi na kailangan dumaan dun. Hindi katulad dati na yung mga bus dumadaan pa sa mismong city ng Batangas, which napaka-traffic na ngayon. Kaya mabuti na lang gumawa na sila itong diversion na ito. And malapit na rin matapos ang Skyway dyan para mas mabilis lumabas at pumasok sa Star Tollway. So malaking improvement din to guys. So ito na, malapit na tayo ngayon guys. Papasok na tayo sa Batangas Port Terminal na parang airport guys. Napaka-convenient. Pero ito guys, ang hindi ko lang maisip dito, yung mga bus na galing Metro Manila, hindi siya pumapasok ng diretso dun sa Batangas Port mismo, ano. Hindi sila, ewan ko, hindi sila pinapapasok o what have you. Hindi ko medyo maintindihan ko ito. Medyo kasi mahirap lalo na sa mga senior citizen and yung maraming daladalang bagahe and yung hindi familiar sa lugar. Parang medyo maliligaw ka pa. Kayo guys, anong masasabi nyo dito sa ganitong sistema? Medyo hindi ko mag-gets kasi parang nawawala yung magandang connectivity. Parang medyo maliligaw kapag hindi ka familiar dito. Kasi parang nasa 300 meters ito ang layo, lalakadin mo pupunta dun mismo sa loob ng terminal. So dito ibinababa. Kayo guys, anong masasabi nyo sa sistemang ito? Medyo hindi ko din masyadong magets ang logic dito. Dito kasi ibinababa guys, ay parang malapad naman dun sa loob kung gugustuhin. So dito ibinababa ng mga bus ng galing sa Metro Manila yung mga pasahero, and then maglalakad ka mula dito guys is nasa mga na 300 meters papunta mismo dun sa dito guys. So ito yung ating Batangas Seaport Terminal. Modern na siya guys. Ito guys yung loob niya. Medyo makakabawi ka naman after dun sa mahaba mong paglalakad papunta dito. So diyan ka bibili guys ng mga ticket ng kung saan ka man pupunta, ng mga Roro, Fast Grab, kung saan ka pupunta, and terminal ticket. And marami diyan mabibili ng mga pagkain or souvenir dito sa may area nito. And then ang terminal ticket guys ay merong QR code na gagamitin mo sa pagpasok dito guys. Ayan. Yan, katulad niyan, no. Tatap mo lang yung terminal ticket na may QR code and then makakapasok ka na guys. And after dito, lahat ng bagahe mo guys ay kailangan mong ipasok sa X-ray machine. Ayan. Bawal magdala ng pagkain ng mga meat products guys, lalo na ng baboy.
So ito yung loob ng terminal. Kompleto naman dito guys, maliwalas dito, malamig. May charging station dito ng cellphone kung lobat ka na. Maganda ang CR nila. Open na o ready na itong extension nila. Ready na ito para sa holiday. Ayan, maraming nauupuan guys. Hindi na mahihirapan ang mga pasahero. Pwede na siguro dire-diretso pa dito sa loob. Hindi ko tulad dati kinokontrol. And meron din guys ditong free water yun sa area yun. Yun, may free water doon. And may malaki silang screen para ma-monitor nyo kung boarding na ba ang inyong sasakyan o yung mga schedules ng mga ferry, kung nakaalis na o malapit nang umalis yung inyong sasakyan. And ito na guys, pag ready na kayo, palalabasin na kayo, and ayan, diretso na, sasakay na kayo sa mga fast crab. So dito guys, kung fast crab ang sasakay nyo, mas malapit dito lang siya. Pero kapag roro at medyo dun sa malalaki, nandun sa malayo, medyo malayo na lakadin nyo. So kung wala naman kayong dalang sasakyan, mas maganda kung fast crab ang sasakyan nyo. Meron dyan. Ito guys is Puerto Galera and Calapan. Dito ang mga fast crab. And ito guys yung loob ng isa sa fast crab na papuntang Puerto Galera. Ito ay Island Water. Ito yung loob niya guys. Ayan. So bawal na kasi yung ano, wala nang di-cutting ngayon guys. And kapag nandito na kayo, bumabiyahe na kayo, pwede nyo makita yung mga ganito. Yan, pinicturean ko yan kasi may dolphin na lumabas dyan. Kaso nga lang, hindi regular na lumalabas yung mga dolphin. Pero minsan, pag siswertihin kayo, magkikita kayo guys ng dolphin. So, ayan yung mga cargo ship na pwede nyong makasabay sa pagbiyahe papuntang Puerto Galera. And pagpunta nyo ng Puerto Galera guys, nasa Puerto Galera na kayo, mapapansin nyo na mabilis na papalitan ang traditional tricycle ng mga tuk-tuk na galing sa India. So guys, hanggang dito na lang tayo. Salamat sa pagsama niyo sa akin hanggang sa oras na ito. Thank you for watching. Please like, share, subscribe, and hit the notification bell.